Good morning class, Teacher Ronald po. So magtuturo po ako for today ng ating pong lesson which is yung pag-compute ng surface area ng mga special solids. For today na special solids class, we will be learning about the cylinder. So ano ba ibig sabihin ng cylinder? Ang cylinder class is a cylindrical object, kagaya nitong nasa illustration na yan. So kung titingnan po yan, parang tangke siya class, tangke. So ano ba yung mga example ng cylindrical objects na makikita natin sa paligid or sa mga bahay natin? So kagaya nitong drum, so yan, cylindrical object yan. So yung mga yan nga, yung mga drum na yan, ano ba? Tangke ng gas. Ayan, yung sample. Ano pang sample? Yung pipe, yung mga patubig. Yung pipe na dinadalaw yan ng tubig or something, kung ano man dumadaloy sa pipe na yan, o tubo tawag yan. Or yung mga tangke ng tubig nga, kagaya nito, yung malalaking tangke ng tubig. So ayan, another tangke. And yun, so not just tangke class, so marami pa tayong mga bagay na pwedeng kagaya siya ng cylinder or cylindrical object, kagaya yung mga yan, so yan. So those are just a few example class ng mga cylindrical object. For today po, i-compute po natin yung kanyang surface area. So ano ba ibig sabihin ng surface area? Yung pinakabalat niya mismo class, yung area ng balat niya. Pag sinabing area, yung lawak ng balat niya class. So ayan, ang purpose kasi niyan para ma-estimate natin yung materials na gagamitin natin. So whenever gagawa tayo ng ganyan, so ma-estimate natin class kung gaanong kalaking material or yung cost ng material na pwede nating gamitin, So ayan. So ano ba yung formula na gagamitin natin para makapag-compute tayo ng surface area? Itong nasa baba class, kung titingnan mo yan, meron po diyang formula ng surface area. Yan. So nakalagay dyan class, SA or surface area equal yan sa 2 pi r squared plus 2 pi RH. So yan ang formula ng surface area ng cylinder, So ano ba ibig sabihin ng 2 pi r? Ang 2 pi r class ay nanggaling sa class sa dalawang side sa top at saka sa bottom, Ayan. Kung meron po tayong ganitong cylinder, so let's say ito yung cylinder na to class. Merong area sa taas at saka sa baba or sa bottom, So ang area sa taas class ay pi r squared. By the way class ang pi is a constant. Constant yung pi na merong value yan siya class, Then by the way, ang ginagamit yung pi kapag involved yung mga round objects. So, nandun palagi yung pi. Kasi ang pi is a constant for a round object. Sa mga pabilog na object. Constant po palagi dyan yung pi. Then, yung sa baba naman, may area din po yan. Pi r squared din yung area niya, class. Yan. Kaya, pag pinagsama yung dalawang area sa taas at sa baba, magiging 2 pi r squared siya, class. Kasi nga, pi r squared plus pi r squared, nagiging 2 pi r squared. So, dyan nanggaling yung 2 pi r squared sa surface area na formula. How about yung 2 pi rh? Yung 2 pi rh class ay lateral area siya ng nasa gilid, yung paikot na bilog sa gilid. Ito yun. Yan. Yung paikot na yun, yung buong katawan ng drum or ng cylinder class. So yan ang tinatawag na lateral area. So ang lateral area class ay 2 pi rh. Yan. 2 pi r H. So, yan ang formula ng lateral area. Yung pinakakatawan mismo ng cylinder. So, ano ba ibig sabihin ng pi at saka ng r? Meron siya class, interpretation, yung pi. Yung pi class is constant siya sa mga round object, So, ginagamit siya to compute yung dimension ng round object. So, ang pi ay meron value na 3.14, 16. Actually, may dugtong pa yan, pero we always consider po from the decimal point, magbilang lang tayo ng 4 digits dyan. Then, yan ang value ng pi class. So, how about yung r? Yung r naman class, radius po ito. So, pag sinabing radius, yun yung kalahati ng bilog. Kung meron po tayong bilog na ganito class, yung buong yung buong distansya mula sa point A papunta ng point B, let's say point A yan, point B yun, So, yan po ay diameter ang tawag, ng
pag ganyang layo or distance na yan. Pero pag hinati natin yan into two parts, hinati natin yung diameter, yung kalahati ng diameter class, we call this one radius. To radius din yan. So, ayan. So, dyan ang galing class yung radius. Ang ibig sabihin ng radius class, kalahati ng diameter. So, ayan. So, yan ang radius ha. Kung ang distansya lang ng radius class ay mula sa gitna, papunta dito sa point na yan. Or pwede rin dito mula sa gitna, papunta doon sa point na yan. So, radius yan, no? Kaya ang diameter class ay 2 times radius. So, yan ang ibig sabihin ng diameter. So, ang itong 2 pi rh, ano din po yan, no? Kapares lang po yan ng pi dh, no? So, pag in-interpret po natin. So, anyway, 2 pi rh po yung gamitin na formula for surface area. So, let us solve sample number 1 class. A closed cylindrical water container used in school garden has a radius of 10 cm in the height of 25 cm. Find its total surface area. Again, kung surface area class ang iyong hanapin, siyempre gagamit ka ng formula. Surface area 2 pi r squared plus 2 pi 2 pi r h. Yun yung formula kanina, class, no? Ayan. So, substitute mo lang naman yung mga given na yan, class, no? Ayan. So, meron kang given na r, which is 10 cm. Tapos, yung height is 25 cm. Isa-substitute mo lang lahat yan dyan, class. Marunong ka na mag-substitute, di ba? So, makukuha mo na yung surface area pagka nag-substitute sa class. So, ano ba yung magiging sagot ng sample number 1 na to? So, ito yung sagot na, class, ito. So, ito yung solution, class, surface area. Ito nga yung formula, pi r squared plus 2 pi rh. Yan. So, substitute mo lang lahat ng mga given, class, and you will get, ito, 2,198 cm squared na area. Again, class, yung unit ng area ay naka-squared, no? So, ayan. 2,198 cm squared. Yung total surface area ng drum na to. Ano ibig sabihin yan? Yung total na balat ng drum na yan, class, ay yun nga, 2,198 cm squared ang lawak. Ayan. For example, number 2. Dito na tayo, class. Sample number 2. So, sample number 2, a cylindrical rainwater drum has a diameter of 28 cm in a height of 40 cm. Find its total surface area. Again, dito nagbigay siya, class, ng diameter, hindi radius ang binigay. So, sabi ko nga kanina, class, ang diameter kasi ay yung buong haba na yan from point, let's say, point B mula point A, no? Ayan. So, pag hinati mo yan, radius yung ano yan. Ito, radius yan. Pag hinati mo. So, radius yan. Ito, radius din yan. So, ibig sabihin, para makuha mo yung radius dito sa diameter, so, ang radius is equal to diameter divided by 2. So, kung meron kang diameter na 28 cm, divide mo lang yan ng 2. So, yun na yung magiging radius. So, kung ano man yung sagot niyan, gagamitin mo na yan sa formula kanina ng surface area. So, yan. So, substitute mo lang. So, ano nga ba yung formula ng surface area, class? Ito yun, yung sa baba. Surface area is 2 pi r squared plus 2 pi r h. So, yan ang formula niya. Then, ano ba yung sagot for the number 2? Ito yun. Yung sagot ng number 2, class, ay 4,747.68 cm squared. Sinubstitute mo lang yung mga given kanina. Then, use the formula for the surface area. And then, you will get yung answer niya, class, which is 4,747.68 cm squared. So, yan na, bali, class, yung pinaka-surface area nitong drum na yan. Yan. So, let us proceed with example number 3. So, ayan, another sample, class. Meron ko yung nakikita tangke ng gas, no, or LPG. So, an idealized cylindrical LPG tank has a radius of 15 centimeters and height of 50 centimeters. Treat it as a closed cylinder. Find the total surface area. Again, may mga given naman siya, class, na radius and height. Meron din siyang ganun. So, all you have to do is just substitute siya sa formula. Ito na yung sagot for the number 3, class. So, yan. I-substitute mo lang siya, class, sa formula ng surface area. Ito yun. Yung surface area formula ulit. Yun. Yan. Yan ang formula. Surface area equal dyan sa 2 pi r squared
plus 2 pi RH. So yan, substitute mo lang yung mga given and it is good to go na. Meron ka ng sagot niyan, class. Marunong ka naman mag-substitute ng mga given sa formula. So yan ang sagot for the number 3, 6,123 centimeter. No? Ayan. Then, example number 4, class. So, ayan. For another example number 4, class, makikita nyo po meron pong tubo dito, yung patubig na tubo. So, ayan. A PVC pipe is 12 meter long and has a diameter of 10 centimeter. Only its curved outer surface will be coated. Find the lateral surface area. Oh, pag lateral surface area, class, kanina sabi ko, ang lateral surface area ay hindi yung pinakabuong surface area. Pag sinabing lateral surface area, class, yung pinakakatawan lang mismo ng cylinder, no? Ito, hindi mo isasali yung top at saka bottom, hindi mo isasali yan. Ito lang kukunin mo, class, yung pinakakatawan niya. So, ang tawag dyan is lateral surface area. So, ano bang formula niyan? 2 pi r RH. So, yan ang formula, class. 2 pi RH. Ang formula ng lateral surface area is 2 pi RH. So, yan lang. Marunong ka naman mag-substitute and go, no? Then, proceed tayo, class, with sample number 5. Ito na yung sagot ng number 4. So, 6,280. So, and then, for the number 5, class, again, as you can see, meron po diyang tangke ng tubig. So, a closed cylindrical rainwater tank has a radius of 1.2 meter and a height of 2.5 meter. So, determine the total surface area. Pag total surface area, class, you will be considering yung top, bottom, at saka yung lateral surface area na, no? So, ano bang formula na gagamitin mo dito? So, ito na yung sagot for the number 5. Yung formula niya, class, ito. Yung surface area is 2 pi r squared plus 2 pi r h. So, substitute mo lang yung mga given and you can now solve for the answer, which is 27.88 square meter. And for the seatwork, class, seatwork number 10 po ito. Hindi siya 6, no? Please correct me, no? So, ito ay seatwork number 10. Hindi siya 6. I did a mistake po dito. Seatwork number 6, class, no? Seatwork number 10, hindi siya seatwork number 6. Please correct me, ano? So, seatwork number 10 siya, class. Hindi seatwork number 6, ha? Kasi nga, nag-seatwork number 9 na po tayo kahapon. Seatwork number 10 po ito. So, I did mistake lang po dito sa paglalagay ng number. So, ano bang gagawin dito sa seatwork number 6? Ilalagay po siya, class, sa yellow paper ulit. Then, papasa sa akin whenever meron na po tayong pasok. Ayan. Basahin mo po yung nandito, no? A cylindrical water drum has a radius of 8 cm. Its height is 3 times its radius, no? So, yan. Yung height niya daw, class, is 3 times ng kanyang radius. So, find the total surface area. So, analyze mo na lang, class, then you can solve for the answer na. No, I do believe madali lang po yan para sa inyo. So, God bless everyone. Stay safe. So, mag-ingat po lahat and see you soon. Thank you po.